May gabi sa tanan. Okay, open your Bible sa Luke chapter 5 verse 18. Okay na mo? Luke chapter 5 verse 18. Ako lang mabasa. And behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. Let us pray. Amahan nga langit nun. Dahan salamat, Lord, sa gabion. Dahan salamat, Ginoo, sa protection nga maghihatag o sa kapasayloan, Lord God, sa mga kalapasan, Ginoo. Please cleanse us, Lord God, by the precious blood of Christ. We pray, Lord, nga ikaw magiya kanako, Lord God, sa pagwali sa imong pulong ug sayano, Lord, masabtan sayano ang imong mga pulong sa imong mga katawhan, Ginoo. We pray, Lord, nga anda mga kasing-kasing unahon na karon sa pagdawat sa imong pulong, Lord God. Ug ikaw maka-bless pinaagi sa imong pulong karon kanamo matag-usa, magalipay kami, Lord, sa pagdawat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, gingon diri, nay usa ka tawo nga gidala. Gidala siya nga naghigda siya. I think kuan mo siguro man ni tanan nun. So naa siya ay palsy. It means dili siya kalihok. So mahimong lantang gulay gid siya. Or makuha na to nga way siya kusog. Dili siya able makalakaw, makalingkod kay siya na ay palsy. So atong title sa atong mensahe karon, faith that moves mountains. Because kung ikaw usa ka tawo, kusgan kay ka, maka-move kag unsay pinakakuan si Samson landaan. Perting kusgana hasta ang gate maalsa gud niya si Samson. Pero kani kung usa ka tawo nga palsy, bisan ang imong kamot dinhi mo maisa. Di ka kadaog nya maka-move hinuon kag mountain hinuon. Pero kani pinaagi sa pagtuo, makuha na to diri nga ang mountain mismo, makuha na to nga nalihok jud, pinaagi sa pagtuo. Kung ikaw usa ka tawo, giingon na Jesus Christ ka, nga kung naa kay pagtuo nga sama sa usa ka mustasa o mustard seed, pwede nimo i-command ang mountain nga mulayat sa dagat. Higa na kung di ta ka move ana, unsa pag kakamyon sa to pagtuo pagid no. Pero kani the healing of the paralyzed man, ngano ka na-heal siya? Ngano ka naay oportunidad sa kadaghang panahon nga ma-paralyze siya nganong sa time pagyud ni Christ. Ihaya no? So, makuha na to nga ang kani nga pagtuo, makuha na to nga ang faith dili lang kay kinahanglan nga naa diri nato. Nanginahanglan pud tag pagtuo sa atong mga amigo po nato. Makuha na to kinsa man na ang imong kuyog-kuyog nimo, naa ba nay pagtuo sa ilang kaugalingon or pagtuo sa Ginoo? Kung ang ilang pagtuo naa believe na kay sila, kusgan kayo sila, naa sila'y abilidad nga ngilngig kayo ning kalibutan na, pero ang ilang pagtuo dia sa Ginoo ay zero. Kung mao na ang circle of friends nato, watay pag-asa nga makamove tag mountains. Pero pasalamat ta nga kaning naay paralyzed man dire sa verse 18. And behold, men brought in a bed man which was taken with a palsy. Pasalamat siya nga naa sa mga amigo nga gipahigda in taon gud siya. Gipa-comfort, gitagaan gid taon siya comfort nga dili lang kay gitagaan siya og kanang higdaanan para pahigdaon lang siya, kundi gidala siya mismo sa makaayo sa iyang lawas. Kabaw sila nga ang ilang amigo, kabaw sila nga asa padulong dapat ang usa ka tawo nga masakiton. Asa man padung kang Kristo, and they sought means to bring him in and to lay him before him. Kinsa man nga him diri? Si Christ, because gitapuk-an ni si Christ sa multitude, and when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. Kung ikaw usa ka amigo kaniya nga wala kay pagtuo, uy daghan magtaw. Manguli tayo, mamotos ta. Marag di ni makaya. Pero because decided sila nga gusto sila maayo ang ilang amigo nga naay palsy. Wa nila nakita, tinuod nakita nila ang multitude, pero nakita po nila ang opportunity. Opportunity, kung di ta kaagi diri, naiatop, naibabaw.
ang ilang opportunity nga mahil ang ilang amigo. Determinado sila nga ang ilang pagtuog yun. I hope nga kita naapod tayo mga amigo, labi na gid diri sa simbahan, family man ta, pamilya gid na, gihigot kita sa Ginoo, pinagi sa iyang gugma. I hope kita nagtapok ta dili tungod sa atong pagkakilingig dito sa kalibutan. Kundi nagtapok ta diri kay tungod naa tay pagtuo sa Ginoo, naa tay gugma sa Ginoo nga maoy naghugpong diri nato. Nya hinuon diri sa simbahan magtinargitay, nagtalikod ay. Udyungan dayon. Unsa man. Pero diri nakita nato nga naghugpong sila tungod sa pagtuo, naghugpong sila tungod naa sila'y gugma sa ilang amigo nga nay masakiton. Unsa may pagtan-aw nato sa atong mga igsuon diri sa pagtuo. Kung makasala, ato ba silang agakon o ato silang tiwasan og yatak? Nahabatay pagtuo dia sa Ginoo nga ato silang dalhon. Uy Brad, murag nagtakian ka da, murag need kag agak da. Uy Brad, saan man ka oy? Dakin ang pagtuo Brad. Pero diri ilang gikuan, ilang gi porsigido, nagporsige sila. Ngilang dadon ang ilang amigo gyud dito kang Christ. Determine ang ilang faith because makamove og mountains ang ilang faith. Abuslot ang atop eh. Siguro pag kahuman na to, ay repair lang tanay kahuman. Unya na lang repair. Ay, kani sa repair una. Ang kani akong amigo nga naay palsy. Because we know nga ang makaayo ani walay lain. Aning panahon na kundi si Christ lang gyud. So importante kayo nga naa tay amigo nga nag-display og pagtuo gyud. Og dili lang kay nag-display sa pagtuo kundi pagtuo nga persistent nga pagtuo. Kay kung pagtuo murag ang multitude murag kuanda dili ni makaya sa akong pagtuo da. Pero porsigido man sila. Na multitude na day lain dan. Mahita ta lain dan. Kung wa dire dito na puta pikas nga mo-overcome gid sila sa mga obstacles sa ilang kinabuhi para lang maayo ang ilang amigo. So faith, ang tinuod nga pagtuo naagi action nga mutabang pud ta sa uban. Nga mapaduol pud sila diha kang Kristo pud. Dili man karon pero I hope naa sa tong kasing-kasing nga naa tay desire ba nga naay tao gyud nga mapaduol diha kang Kristo. Nga di ta makaingon nga di tungod nako di ka kaduol sa Ginoo. Di na maayo eh. Ihatag yapon kay ang kusog, ang imong kinabuhi sa Ginoo lang yapon, dili nimo ang kunon ang glory. Kaduha, ikanunhan na ay determined faith sa mga friends. Ikaduha, unsay respond ni Jesus sa ilang pagtuo. Sa verse number 20, unsay respond ni Jesus sa ilang pagtuo. And when he saw their faith, pagtuo sa mga kuana, nilatanan, nagbitbit, sa gibitbit, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. Ninduta paminaw, no? Lord, among gi-anhe diri kay physical kuan raman, physical healing raman. Dili man ang among sala, ang among gipangayo nga pagpasaylo nimo. So respond ni Jesus, nga nakita ni Jesus ang ilang pagtuo. Kung naa kay ikaw lang usa nga nagampo, nindot man na. Pero unsa kanindot, mas nindot kung kitang tanan nga nagpagtuo diri, pagtuo diri, pagtuo diri, pagtuo diri, pagtuo diri, tipunon tanan. Grabe matubag dayon ang pagampo. Pero nganong kita tanan nagampo, walay pagtuo. Way nakuha nga pagtuo, pero way tubag lang gyapon because way pagtuo gyapon. Way mustard, bisan mustard seed lang, gitapok-tapok ang mustard seed ba? Mudaghan na gina. Bisan unsa ka diyot sa imong pagtuo, kung tipuko na to atong pagtuo, mudaghan gyud. Pasalamat ta nga naay example diri nga ang ilang pagtuo gitapok ang ilang pagtuo, naka-move og mountains ang ilang pagtuo. So gi-respond gid ni Christ ang ilang pagtuo tungod sa ilang pagtuo, gibuslutan ko nilang atop. So collective faith mumatter gid siya. Nya instead nga i-heal ni Christ una ang ilang ang physical nga pag-heal ni Christ pero
forgive una ni Christ ang ilang spiritual nga sala. Spiritual sickness nila gi-forgive una ni Christ. Then mao din ni nahitabo dayon. Pero mao ni naaday comment ang mga skriba dayon. Gipakita sa ang pagtuo sa mga amigo o sa kaning naay palsy pero naay mga scribes nga ni-respond day nila or ning comment nila or ni-react nila, gi-question day nila. Diri sa verse 21 dayon. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Kay wala sila nituo nga si Christ Ginoo. Nagpakita unta ang mga amigo og pagtuo pero naghatag og doubt ang mga Parisiyo. Kita sa simbahan or naa si Christ diri sa atong taliwala. Kinsa man ta? Kita ba ang friends nga naghatag og pagtuo, nag-show og faith with actions or kita ang mo react? Grabe oh. Brad, balaan na kay ka, Brad. Grabe na kayo nakabalaan, Brad. So our greatest needs, gidunta, nasa spiritual healing. Pero kani, ang mga eskriba, is nagilom-hilom, tinuod, pero ang ilang spiritual is wala na heal. Dili sila ganahan mahil ang ilang spiritual nga bahin. Though physically, healthy sila, bright sila sa law, puno sila sa pagtuo, kunuhay, pero sa spiritual nila is dead bones. Puno sa saway, holier than thou. Ganahan sila nga sila maoy mayahat diha sa templo or sa tanang higayon. Dili sila ganahan nga mapataas si Christ, kundi ganahan sila kami dapat ang maila because tanawa mo sinina daan. Physically, kada adlaw mo ampo mi, kada adlaw mag-study mi, kada adlaw mo remember gid mi og ma-memorize mi sa pulong sa Ginoo nya. Di mi ninyo tagaan og kanang pansin. Tagaan ninyo pansin kana nagpa Ginoo diha nga si Kristo. So kita diri sa simbahan kinsa man ta? Kita ang mo react or kita ang mo respond pod sa pagtuo. So I hope di kita ang eskriba. I hope nga kita pod naatay spiritual healing kaysa atong gi focus na to ang physical healing na to nga mas maayo gid ta ning kalibutan na. Nga ganahan gid ta mayahat ang atong ngalan kaysa kang Christ. Unya unsa pa gid lang gikuan pa gyud? So ang gihatag ni Christ nila gi-demonstrate niya ang iyang authority. Diri sa verse 22, so unsay gibuhat ni Christ, but when Jesus perceived, so ay kabaw na ko ninyo dong. So their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts? Nagilom-hilom lagi mo diha pero inyong kasing-kasing kita ko. Kadungog ko sa inyong kasing-kasing. Whether is easier to say, thy sins be forgiven thee, or to say, rise up and walk. Hiyay ko na be. Asa mas masayo na na. But that ye may know that the Son of Man hath power upon earth to forgive sins, he said unto the sick of the palsy, I said unto thee, arise and take up thy couch and go into thine house. Imposible para nila nga mo forgive of sin nga dili nila makita, mas natingala gid sila ang katong tao nga dili kalakaw, nagsige na naghigda, gipa-arise niya. I hope nga kita naa na tay healing spiritually una. Then mo next dayon ang physical healing na to. Dita pareha sa Parisiyo nga naayo kunuhay sila sa spiritual. Kay healthy sila tan-awon silang physical, dili pareha sa katong naay palsy nga physical sickness o spiritual sickness, pero ang ilang giduol si Christ. Kunuhay ang mga skriba or Pharisee, healthy sila kunuhay spiritually o physically, kay makalakaw-lakaw gud sila, naabot gud sila dito. Pero sa tanaw ni Christ, dili. Because nagsalig mo sa inyong kaugalingon. So kani, ipakita na ko ninyo ang akong milagro nga muhil
ug ang himaya asa man padung dapat sa Ginoo. And immediately he rose up before them and took up that whereon he lay and departed to his own house. Kisa man nag-glorify. Glorifying God. Dapat di ta mo pasalamat og tao. Di ta mo yahat og tao. Pasalamat ta sa Ginoo nga gigamit na tawhana. Di na malimtan nga giwali po ni pastor basta makaangkon gay ka glory, pasalamatan ka, iyahat ka sa tao gani ipasa ginani mo dapat sa Ginoo. Uy, pasa na pod. Uy, ibalik na pod, ihatag na pod sa Ginoo kay ngano, kung imo na tipunon. Mudako na imong o, mubuto na imong o, mag-hydrocephalus ka. Idool na nimo sa Ginoo, di man madadool sa Ginoo kay ngano man. Mura man kag parisiyo. Ganahan man ka imo iyahat imong ngalan gud. Pasalamat ko nga ninduol gid ko sa Ginoo gid kundi pa ko wa pa ko ninduol sa Ginoo. Di oy. Ang Ginoo nangitag pamaagi mga papaduol kaniya. So kani healing physically, spiritually dapat atoy glorify ang Ginoo. Dili ang tao. Especially dili mong kaugalingon. Kundi pasalamat ta diha sa Ginoo. So pagtuo nga naka-move og mountains dapat nga faith that moves mountain, but sometimes it takes the faith of others to bring us closer to God. Di na to pasalamatan ang mga tao nga nagdana to, pasalamatan na to ang Ginoo nga gigamit sila nga mapaduol ta diha sa Ginoo. Nahimo ba tang tabang sa uban nga maka-encounter pud ta, maka-encounter pud unta sila diha kang Christ? Nabatay desire na or nakabuhat na bata na? Nya, do we trust His power to heal and forgive? Like the healed man, may we use and glorify God in our lives. So pasalamat ta nga naay mga tao nga gipanggamit sa Ginoo nga mapaduol ta sa Ginoo. I hope kita pod magamit pod ta puhon or gigamit na ta karon nga mapaduol ang mga tao sa Ginoo. And I hope dili atong kaugalingon mao'y mag-glorify. Dili ta musik o ganang himaya sa mahimaya ta o di ato isik nga mahil sila ug mapaduol sila sa Ginoo ug atong gihatag ang himaya sa Ginoo. Let us pray. Amahan nga langit nun. Dan salamat Lord sa gabion. Salamat Lord sa pagtuo sa mga amigo Lord God sa palsy nga naka-move gyud og mountains Lord. Dan salamat Ginoo nga nagahatag og ehemplo po diri kanamo. Nga hinaot nga matag-usa diri kanamo Lord God nga naay gipagtuo diha kanimo. Tabangi ang matag-usa nga dili mapahitason apan mahimo kaming humble gid diha kanimo Lord. Nga walay laing mahimaya gid sa among kinabuhi kundi ikaw ra gid Ginoo. Salamat Lord Jesus Christ nga ikaw nagahatag gid og daghan nga mga example Lord nga kami mabadlungan o mga kat-on sa Kristohanon nga kinabuhi Lord. Tabangi ang matag-usa o kaning simbahan na Ginoo nga imong gugma ug walay laing mahimaya gid sa matag-usa nga kinabuhi kundi ikaw ra gid Lord. Dugimaya ang mabudawatan Lord among ibalik da kanimo in Jesus name we pray. Amen.